Ang buhay ko ay isang tahimik na pag-ikot ng mga pang-araw-araw na gawain. Hindi ako naging kilalang tao sa aming lugar. Mas pinili kong manatiling nasa gilid, kung saan walang masyadong makakapansin sa akin. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nawala nang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang bata, mga 5 taong gulang, ang biglang iniwan sa aking pintuan. Siya ay anak ng lalaking kapitbahay na biglaang nawala. Walang paalam, walang bakas na iniwan. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng takot at pagkalito. At sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asang hindi ko maipaliwanag. Walang sino man ang nagbigay ng paliwanag kung bakit iniwan ang bata sa akin. Isang simpleng sulat lamang ang iniabot sa akin ng babaeng nagdala sa kanya. Pakialagaan siya. Babalikan ko siya. Walang pangalan, walang karagdagang impormasyon. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko pinangarap. Subalit sa kabila nito, may bahagi ng puso ko na nagsasabing hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sa mga unang araw, siya ay tahimik, palaging nakayuko. Tila patuloy na nag-aabang ng pagbabalik ng kanyang ama. Sinikap kong maging matatag para sa kanya. Sa tuwing siya ay umiiyak, yakap ko lang siya ng mahigpit, umaasa na sa simpleng pag-aalaga ay maibsan ko kahit papaano ang kanyang lungkot. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang natutunan na magtiwala sa akin. Nagsimula siyang magtanong, "Nasaan si Papa?" Hindi ko alam ang sasabihin. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang kawalang katiyakan ng sitwasyon? Sa bawat tanong niya, sagot ko'y isang mahina, ngunit puno ng pag-asang ngiti. Magiging ayos din ang lahat. Sa kabila ng hirap, hindi ko maiwasang maramdaman ang koneksyon na nabubuo sa pagitan naming dalawa. Bawat ngiti niya, bawat tawag niya sa akin ng tita, ay parang piraso ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ko. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, nararamdaman ko ang panganib. Mula sa bintana, minsan ay may mga aninong tila nagmamasid. May mga sulat na dumadating, walang pangalan, puno ng mga babala. Isang gabi, habang tulog na ang bata, may kumatok sa pintuan. Sa pagdungaw ko sa bintana, isang lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo. Tila nagmamasid sa aming bahay. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis sa takot. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pakay, ngunit ramdam ko ang panganib na dala niya. Sa kinabukasan, nagdesisyon akong tawagan ang mga awtoridad. Ngunit sa pag-aabang ko sa kanilang pagdating, naramdaman ko ang pag-aalala na baka mas lalong mapahamak ang bata. Anong lihim ang hindi ko alam? Paano kung ang kanyang ama ay may dalang panganib na hindi ko mawari? Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa isip ko. Ano ang tunay na kwento sa likod ng batang ito? Sa pag-iisip ko ng mga paraan para mapanatiling ligtas siya, unti-unting lumalalim ang misteryo sa likod ng kanyang pagkawala. At sa isang matinding pangyayari, natuklasan ko ang isang bagay na magpapabago sa takbo ng aming buhay. Simula nang umalis si Marco, ang kapitbahay kong palaging abala sa trabaho at tila walang oras para sa anak niyang si Lucas. Ako na ang naging takbuhan ng bata. Sa kabila ng kanyang pag-alis, hindi ko maikakaila ang lalim ng pagkakaugnay namin ni Lucas. Hindi ko akalain na sa pag-aalaga ko sa kanya, unti-unti ring nabubuo ang isang pamilya na hindi ko pinangarap ngunit lubos kong minamahal. Tuwing umaga, ako ang gumigising sa kanya. Hinahanda ko ang kanyang almusal, palaging may kasamang kwento ng mga bayani at kababalaghan na kinagigiliwan niyang pakinggan. Sa bawat ngiti at tawa ni Lucas, para bang bumabalik ang mga alaala ng aking sariling anak na matagal ko nang hindi nakakasama. Ang pag-aalaga sa kanya ay tila paghilom ng mga lumang sugat, isang pagkakataon para sa akin na makabawi sa mga pagkukulang ko noon. Isang araw,
Habang naglalaro kami sa hardin, biglang napahinto si Lucas. Tita, kailan kaya babalik si Daddy? Tanong niya, puno ng pag-asam sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Si Marco, sa kabila ng kanyang abala, ay palaging nangakong babalik. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nawawala ang pag-asa ni Lucas. Babalik siya, Lucas. Sigurado ako, sagot ko. Kahit pa sa loob ko ay may pagdududa rin. Sa gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Lucas, may natagpuan akong liham sa ilalim ng kanyang unan. Ito ay mula kay Marco, isang liham na hindi ko alam kung kailan isinulat. Sa sulat, humihingi siya ng tawad sa anak sa lahat ng oras na hindi niya ito nakasama. Nangako siyang babalik, ngunit hindi niya binanggit kung kailan. Ang mga salitang iyon ang nagpatibay sa aking desisyon na hindi bumitaw. Kahit na hindi ko sigurado, pinili kong maniwala sa pangako ni Marco. Habang patuloy ang mga araw, naging mas malapit kami ni Lucas. Natutunan kong lumangoy kasama niya, nag-aral kaming magluto ng mga bagong putahe, at madalas kaming naglalakad sa parke tuwing linggo. Ang bawat sandali ay tila isang bagong simula, isang panibagong yugto sa kwento ng aming buhay. Isang gabi, habang nasa kusina ako, may narinig akong katok sa pinto. Hindi ko inaasahan ang bisita sa ganong oras. Pagbukas ko, isang lalaking hindi ko inaasahan ang nakatayo sa harap ng pintuan. Si Marco bumalik mula sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang mga mata, bakas ang pagod ngunit puno ng determinasyon. Nelia, sorry sa biglaan, pero kailangan kitang makausap. Anya, halatang may mabigat na dinadala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng ilang buwan, ako ang naging ina ni Lucas. Ano na ang mangyayari ngayon? Sa sandaling iyon, narinig namin ang munting hakbang ni Lucas, papalapit sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at tuwa nang makita ang ama. Daddy! Sigaw niya, sabay takbo papunta kay Marco. Ang pagkikita nilang dalawa ay puno ng emosyon, isang tagpong hindi ko malilimutan. Ngunit bago pa tuluyang magyakapan ang mag-ama, may biglang bumalik sa aking alaala, ang liham na natagpuan ko. Sa ilalim ng mga nakasulat na pangako, may mga salitang tila hindi ko binigyang pansin. Isang detalyeng hindi ko nabasa, na ngayon ay nagbigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Habang naroon si Marco, isang bahagi ng aking isip ang nagtataka. Bakit hindi niya sinabi ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis? Ano ang kanyang tinatago na hindi man lang niya nabanggit sa kanyang sulat? Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim, na parabang may mas malalim na kwentong hindi pa niya handang ipahayag. Habang nag-uusap kami at muling bumabalik ang alaala ng aming pinagsamahan, unti-unti kong nararamdaman ang takot at kaba sa aking dibdib. Ano ang hinaharap para sa aming lahat? Sa bawat pagngiti ni Lucas, sa bawat pagtingin ni Marco, alam kong may nakatagong kwento sa likod ng kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, isang balita ang lumabas sa telebisyon. Isang pangalan ang binanggit, isang pangalang pamilyar sa akin, isang tao mula sa nakaraan ni Marco na hindi ko inaasahan. Sa pagkabigla, napahinto ang aking paghinga. Ano ang ugnayan ng taong iyon kay Marco? At paano ito makakaapekto sa aming lahat? Sa paglipas ng mga oras, habang nag-uusap kami ni Marco, palaging may tanong na bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis? Sa pagbabalik niya, ano ang dapat kong asahan? Ang aming kwento ay tila isang nobela, puno ng mga lihim at hindi inaasahang mga pagliko. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat sandali kasama si Lucas, alam kong kahit ano pa ang mangyari, kami ang magiging tunay na pamilya.
Sa mga nakaraang linggo, unti-unti nang nagiging bahagi ng aking buhay si Miguel, ang anak ni Alex. Sa kabila ng kanyang murang edad, ramdam ko ang kanyang pag-aalala at kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama. Sa tuwing tatanungin niya ako tungkol kay Alex, pilit kong binabalot ng mga positibong salita ang katotohanan. Umaasa na balang araw ay babalik siya at muling mabubuo ang kanilang pamilya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Miguel, napansin ko ang malalim niyang pag-iisip. "Tita, sa tingin mo ba, babalik si Papa?" Tanong niya. Puno ng pag-asam ang tinig. Napatigil ako, dinama ang bigat ng kanyang tanong. "Miguel, alam ko na mahal ka ng papa mo. Gagawin niya ang lahat para makabalik siya sa'yo." Sagot ko, kahit hindi ko rin alam ang kasagutan. Patuloy ang aming simpleng pamumuhay. Ang pag-aaral ni Miguel, ang aking trabaho, at ang aming mga kwentuhan sa hapunan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang aming koneksyon bilang isang pamilya na hindi sa dugo nagmula, kundi sa pagmamahal at pag-unawa. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa panunood ng isang paligsahan sa paaralan ni Miguel, bigla siyang huminto sa harap ng isang lumang bahay na hindi ko pinapansin dati. "Tita, may lihim ako." Bulong niya, halos hindi ko marinig sa ingay ng hangin. Nagulat ako, ngunit hinikayat ko siyang magpatuloy. "Alam mo ba kung bakit umalis si Papa?" Tanong niya habang nakatingin sa akin ng diretsyo. "Hindi ko alam ang buong kwento, Miguel. Pero sigurado ako na may mabuting dahilan siya." Sagot ko, bagamat may kaba sa aking dibdib. "May mga taong naghahanap sa kanya. Sinabi niya na kailangan niya munang itago ang sarili para sa kaligtasan ko." Dagdag ni Miguel, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, parang may kumislap na ilaw sa isipan ko. Mga piraso ng palaisipan na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Mula sa mga kwento ni Miguel, napagtanto ko na may mas malalim pang dahilan ang pagkawala ni Alex. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit alam kong hindi ko maaring pabayaan si Miguel. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ang naging tagapag-ingat ng lihim na ito, isang bigat na hindi dapat pasanin ng isang bata. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-angat ko ng telepono, narinig ko ang pamilyar na tinig. "Lia, alam ko na matagal na akong wala, pero kailangan kong makita si Miguel," sabi ni Alex, puno ng pag-aalala ang boses. Nagulat ako, halos hindi makapagsalita. "Alex, nasaan ka?" Tanong ko. Pakiramdam ko ay bumibilis ang tibok ng aking puso. "Pabalik na ako, pero may mga bagay na kailangan kong ayusin. Pwede mo bang bantayan si Miguel hanggang sa makabalik ako?" Pagmamakaawa niya. Sa kabila ng aking mga tanong, alam kong ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ni Miguel. Pagkatapos ng tawag na yon, nag-uumapaw ang aking isipan sa mga tanong at alalahanin. Ano na daso nga ba ang kinasasangkutan ni Alex? Ano ang kanyang lihim? At paano ko siya matutulungan na makabalik kay Miguel? Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri ako sa mga tao at pangyayari sa paligid. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking mesa, may napansin akong kakaibang sobre na nakatago sa ilalim ng mga papel. Pagbukas ko nito, natagpuan ko ang isang lumang litrato ni Alex noong bata pa siya, kasama ang isang lalaki na tila pamilyar. Biglang bumalik sa akin ang alaala ng aking kabataan. Ang lalaki sa litrato ay si Tito Ben, isang kaibigan ng aking ama. Hindi ko makalimutan ang mga kwento ng pakikipagsapalaran nila sa negosyo. Mga lihim na transaksyon na hindi ko lubos na naintindihan noon. Sa mga oras na iyon, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Alam ko na may koneksyon ang nakaraan ni Alex sa aming pamilya, ngunit hindi ko pa rin alam
kung paano ito haharapin. Habang pinagmamasdan ko ang litrato, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakasiksik sa likod nito. Isang listahan ng mga pangalan at numero, tila isang pahiwatig sa mga taong sangkot sa masalimuot na kwento ni Alex. Sa dulo ng listahan, may isang pangalan na pumukaw sa akin, ang pangalan ng aking ama. Nanginig ang aking mga kamay, pilit nilulunok ang takot na bumabalot sa aking dibdib. Ano ang kinalaman ng aking ama sa lahat ng ito? Sa pag-iisip ng mga posibleng sagot, alam kong hindi ko maaring ipagsawalang bahala ang mga natuklasan ko. Sa gitna ng aking pag-aalala, napagtanto ko na kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong harapin ang nakaraan at ang mga lihim na ito para sa kaligtasan ni Miguel, para sa pagbabalik ni Alex, at para sa aking sariling kapayapaan. Isang hakbang na puno ng panganib, ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Sa dulo ng gabing iyon, habang nakatingin sa mga bituin, nagpasya akong simulan ang aking sariling paglalakbay sa pag-unawa at pagtuklas. At sa gitna ng katahimikan, isang pahiwatig ng liwanag ang pumukaw sa akin. Ang isang tawag mula sa isang hindi inaasahang kaibigan. Nagsasabing may mga bagay na kailangan kong malaman tungkol sa aking ama. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa ang lahat ng ito. Sa tuwing tinitingnan ko si Mira, ang anak ni Alex, nararamdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Sa simula, akala ko ito ay simpleng awa dahil sa kanyang kalagayan. Iniwan ng ama at hindi kilala ang ina. Pero habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko ang mas malalim na dahilan kung bakit ko siya inaalagaan. Nagsimula ang umaga ko sa karaniwang gawain. Naghanda ako ng almusal para sa amin ni Mira na parang natural na ang lahat sa akin. "Tita, pwede po ba kitang tawaging mama?" Tanong niya, habang nilalagyan ng sirup ang kanyang pancake. Nabigla ako sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko ipapaliwanag sa isang musmos na hindi ako ang kanyang ina? Pero mahal ko siya na parang tunay kong anak. "Pwede mo akong tawaging kahit ano, Mira. Ang mahalaga, nandito ako para sa'yo." Sagot ko. Pinilit kong hindi ipakita ang pag-aalala sa aking boses. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kislap ng tuwa at pagkakontento. Sa kabila ng lahat, alam kong may kulang sa kanya, pero sa mga sandaling iyon, sapat na ang presensya ko para sa kanya. Nang dumating ang hapon, nagpasya akong dalhin si Mira sa parke. Gusto kong makalabas siya, makakita ng ibang tao, makipaglaro sa mga bata. Habang nakaupo ako sa isang bangko, pinagmamasdan ko siyang tumatakbo at tumatawa kasama ang mga kalaro niya. Sa bawat hakbang niya, parang may bahagi ng sarili kong buhay na nabubuo. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko, may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan kami magiging ganito? Habang naglalakad kami pauwi, napansin kong may isang lalaking nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit may kung anong kilabot ang dumaloy sa akin. Nang makita siya ni Mira, bigla siyang huminto at nag-iba ang kanyang timpla. "Tita, sino po siya?" Tanong niya. Halatang may takot sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang isasagot. Tinitigan ko ang lalaki na tila kilala ko, ngunit hindi ko matukoy kung saan o paano. Lumapit siya sa amin, at sa kanyang mata, nakita ko ang isang pamilyar na anyo. "Mira?" Tawag niya sa bata, at sa sandaling iyon, alam ko na kung sino siya. "Alex?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ngumiti siya ng malungkot. "Oo, ako nga." Alam kong hindi ko maitatago ang galit at pagtataka sa aking mukha. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik? "Mira, anak," sabi ni Alex, halos hindi makatingin sa kanya. "Kailangan kong makausap ang tita mo." Ang puso ko'y naguguluhan.
Paano niya nagawang iwan si Mira? At ngayon, bumalik siya ng parang walang nangyari? Ngunit isa lang ang alam ko. Kailangan kong protektahan si Mira. Mira, pumasok ka muna sa loob. Maglaro ka sa kwarto mo. Utos ko sa bata. Na agad namang sumunod. Nang kami na lang ni Alex ang natira sa labas, hindi ko napigilan ang sarili ko. Anong ginagawa mo rito? Matapos mo siyang iwan, akala mo ba'y makakabalik ka ng ganito lang? Huminga siya ng malalim. Halatang hirap sa sitwasyon. Alam kong mali ang ginawa ko, pero may mga bagay na kailangan kong ayusin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo, pero kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Tanong ko, puno ng galit at pagtataka. Anong klasing tulong ang kailangan mo mula sa akin, Alex? May mga tao na nagtatangkang kunin si Mira. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng takot. Hindi ko alam kung sino sila, pero alam ko'y malapit na silang makarating dito. Kailangan ko siyang iligtas bago pa man mangyari iyon. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya, pero ang takot sa kanyang boses ay tunay. Bakit mo siya iniwan kung alam mong nasa panganib siya? May dahilan, pero hindi ko pwedeng ipaliwanag lahat ngayon. Ang mahalaga, kailangan kong makuha si Mira. Sagot niya, puno ng pag-aalala. Habang nag-uusap kami, napansin kong may isang kotse na dahan-dahang papalapit sa amin. Sa loob nito, may mga taong hindi pamilyar at bigla akong nakaramdam ng takot. Alex, sino sila? Tanong ko, habang ang kotsey huminto sa tapat ng bahay. Sinabi ko sa'yo, kailangan nating umalis ngayon din. Sagot niya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ito isang simpleng usapan. Ang lahat ng ito'y mas malaki kaysa sa inaakala ko. Habang nagmamadali kaming pumasok sa bahay, nararamdaman ko ang tensyon sa paligid. Alam kong hindi ito ang huling beses na makikita namin ang mga taong iyon. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Mira. Ngunit sa loob ng aking isip, patuloy na bumabalik ang tanong. Ano nga ba ang lihim ni Alex at paano ko malalaman ang buong katotohanan? Ang mga araw ay tila mabilis na lumilipas at sa bawat pagkakataon, nararamdaman kong unti-unting bumibigat ang sikreto ko. Ang pag-aalaga sa anak ni Luis ay naging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Si Mika, sa kanyang inosenteng mga mata, ay tila naging tulay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Sa kabila ng hindi ko alam na mga dahilan ni Luis sa kanyang pagkawala, sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan, natutunan kong mahalin si Mika na parang akin na. Magaan ang loob ni Mika sa akin, madali siyang ngumiti, at madalas ay nagkukuwento siya ng mga simpleng bagay na para sa kanya ay mahalaga. Subalit sa kabila ng kanyang mga ngiti at tawa, nararamdaman kong may kulang sa kanya, ang presensya ng kanyang ama. Sa bawat pagkakataon na magtanong siya tungkol kay Luis, pilit kong inililihis ang usapan. Babalik din si Papa mo, Mika. Palagi kong sinasabi, bagamat sa loob-loob ko ay may kaba. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa parke, napansin kong may kakaibang lungkot sa mga mata ni Mika. Ate, bakit kaya hindi pa bumabalik si Papa? Tanong niya, habang nakatingin sa mga batang naglalaro. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. May mga bagay na kailangan niyang ayusin, Mika. Sagot ko. Umaasang sapat na iyon para mapawi ang kanyang agam-agam. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pa siyang nagtanong. Ate, lagi bang ganito? Na ang mga tao ay umaalis at minsan ay hindi na bumabalik? Sa puntong iyon, naramdaman kong ang bata ay mas matalino kaysa sa kanyang edad. Hindi ko siya masagot kaagad. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit. Umaasang sa simpleng yakap ay maipadama ko ang pag-asa. Pag-uwi namin sa bahay, nagpatuloy ang kanyang mga tanong. Ate,
Mahal mo ba ako kahit hindi mo ako anak? Hindi ko inaasahan ang tanong na yon. Tumigil ako sa ginagawa at tumingin sa kanya. Oo, Mika. Mahal na mahal kita, sagot ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang init sa aking mga mata, mga luha na pilit kong pinipigil na bumagsak. Habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maintindihan kung bakit ang damdamin ko kay Mika ay patuloy na lumalalim. Parang isang ina na nag-aalala sa kanyang anak, ganoon ang nararamdaman ko. Ngunit sa likod ng pagmamahal na iyon, may pangamba. Ang takot na isang araw ay muling babalik si Luis. Ano ang mangyayari sa amin to ni Mika? Paano kung dumating ang araw na yon? Isang gabi, habang nagbabasa kami ni Mika upang siya'y makatulog, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Bigla akong kinabahan. Sino kaya yon? Naisip ko, baka si Luis na. Pinilit kong kalmahin ang sarili habang patuloy na binabasahan si Mika. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang tunog na iyon. Matapos makatulog si Mika, maingat akong bumaba upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas ko, nakita ko ang isang anino sa likod ng mga halaman. Sino ka? Tanong ko. Pilit na pinatatatag ang boses kahit nanginginig na ang tuhod ko. Walang sumagot. Lumapit ako at nagulat ako sa aking nakita. Isang lalaki, may mga sugat sa muka, ang nakaupo sa gilid. Luis? Tanong ko. Hindi makapaniwala sa aking nakikita. Tumayo siya, ngunit halata ang hirap sa kanyang katawan. Kailangan ko kayo. Bulong niya, halatang nanghihina. Hindi ko alam ang gagawin. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, ngunit sa halip na magtanong, inakay ko siya papasok sa bahay. Naisip kong kailangan niya ng tulong at hindi ko siya maiwan sa ganoong kalagayan. Habang inaasikaso ko siya, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Ano ang ginawa niya? Bakit siya nagkaganito? At bakit, sa kabila ng lahat, ay naroon pa rin ang tiwala ko sa kanya? Ngunit bago ko pa masagot ang mga tanong na yon, narinig ko ang mga yapak ni Mika pababa. Ate, sino siya? Tanong niya habang humihikab. Nagkatinginan kami ni Luis, at parang sa mga mata pa lang namin ay nagkaintindihan na kami. Papa mo siya, Mika? Sagot ko, halos hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Makikita ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Mika habang siya'y tumakbo papunta kay Luis. Ngunit sa likod ng eksenang iyon, nararamdaman kong may hindi pa rin tamang nangyayari. Habang yakap-yakap ni Luis si Mika, napansin ko ang kanyang bulsa. May nakasilip na parte ng papel. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may kung anong puwersa ang humila sa akin para tingnan iyon. Sa isang iglap, hinila ko ang papel mula sa bulsa niya. Ang nakita ko'y isang larawan ni Luis na kasama ang isang babae at isang bata na hindi si Mika. Sino sila? At ano ang ibig sabihin nito sa amin? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong pag-aalinlangang ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kwento namin ay hindi pa natatapos. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ito. Ang lihim na pag-aalaga sa anak ni Arvin, ang aking kapitbahay na biglang nawala. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, pero sa bawat hakbang na ginagawa ko upang alagaan si Lucas, ang kanyang anak, para bang unti-unti akong nagiging bahagi ng buhay na hindi ko inaasahan. Si Lucas ay isang bata na punong-puno ng sigla at saya, na para bang walang kaalam-alam sa biglaang pagkawala ng kanyang ama. Sa tuwing naglalaro kami sa bakuran, sa mga sandaling kami nagtatawanan, nakakalimutan ko ang tunay na sitwasyon. Pero tuwing gabi, habang natutulog siya sa silid na pansamantalang inihanda ko, nararamdaman ko ang kawalan at kalungkutan na hindi ko lubos maisip kung paano ko maipapaliwanag sa kanya kung sakaling magtanong siya. Isang gabi,
habang kami ni Lucas ay nag-uusap tungkol sa kanyang paboritong kwento ng mga pirata, bigla siyang nagtanong, "Ate, saan kaya si Papa?" Hindi ako handa sa tanong na yon. Nagulat ako, pero pinilit kong ngumiti, umaasang hindi niya mapapansin ang pag-aalala sa aking mukha. "Baka may ginagawa lang siyang mahalaga, Lucas, pero sigurado akong babalik siya," ang sagot ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung tama ba ang ginagawa ko. Ang pag-aalaga sa anak ng iba habang wala ang magulang nito ay isang bagay na hindi ko naisip na gagawin ko. Pero sa bawat araw na kami ni Lucas ay magkasama, parang nagkakaroon ako ng bagong layunin. Isa itong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Isang araw, habang naglalakad kami papunta sa parke, may napansin akong isang lalaking nakatingin sa amin mula sa malayo. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Para bang may panganib na nagkukubli. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Lucas at sinubukang umiwas sa direksyon ng lalaki. Pero sa tuwing ako'y lilingon, naroon pa rin siya, nakamasid. Pagka-uwi namin, nagdesisyon akong hindi na muna kami lumabas. Sa halip, naglaro kami sa loob ng bahay at pinilit kong kalimutan ang takot na nararamdaman ko. Ngunit hindi iyon madaling gawin. Ang mga tanong ni Lucas tungkol sa kanyang ama ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang nangyari kay Arvin? At sino ang lalaking iyon na tila may interes sa amin? Isang gabi, matapos kong ihatid si Lucas sa kanyang kwarto, may narinig akong katok sa pintuan. Hindi ko inaasahan ang bisita, kaya't bumilis ang tibok ng aking puso. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha, si Arvin. Sa halip na saya ang maramdaman, kaba ang bumalot sa akin. Ano ang ginagawa niya rito? Bakit siya bumalik? "May kailangan akong sabihin sa'yo," wika niya, na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Patawad kung bigla akong nawala, pero may mga bagay na kailangan kong ayusin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang bumabalik lahat ng tanong at pag-aalala na matagal kong pinilit itago. Habang nagsasalita siya, napansin kong tila may mga lihim na hindi pa siya handang ibahagi. "May mga tao na naghahanap sa akin," dagdag pa niya. At ngayon, pati si Lucas ay nasa panganib. Bigla akong natakot para kay Lucas. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino ang mga taong ito at bakit sila interesado kay Lucas? Ang lahat ng ito ay tila nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. "Arvin, ano ba ang nangyayari?" tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong malaman para matulungan kita. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng sirena sa labas. Ilang sandali pa, may mga pulis na pumapasok sa bakuran. Nagkatinginan kami ni Arvin, parehong hindi alam ang gagawin. "Ano ang ginawa mo?" tanong ko, habang nakikita kong papalapit ang mga pulis sa amin. Hindi ko alam kung kanino ako magtitiwala. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucas ay nagising at lumabas ng kwarto, tila naguguluhan sa nangyayari. "Papa?" bulong ni Lucas, habang ang mga pulis ay kinakaladkad si Arvin palabas ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito sa bata. Sa harap ng lahat ng ito, ang lihim na inalagaan kong si Lucas ay tila mas mapanganib pa kaysa sa inaakala ko. Ano ang kinabukasan namin ngayon? Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw kong buhay si Daniel. Ang kanyang nangiti na parang sinag ng araw ang nagbibigay ng liwanag sa aking munting tahanan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ang simpleng kasiyahan na dala ng kanyang presensya ay tila gamot sa mga sugat ng aking nakaraan. Isang umaga,
Habang nag-aalmusal kami ng tinapay at itlog, napansin kong tila may bumabagabag kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tahimik siyang naglalaro ng kutsara sa kanyang plato. Daniel? Anak, may problema ba? Tanong ko. Pilit na inaabot ang kanyang kamay upang ipadama ang aking suporta. Miss ko na si Papa, sagot niya. Baka sa kanyang tinig ang lungkot na hindi maikubli. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang hinaing. Ang ama ni Daniel ay halos 2 taon nang hindi nagpaparamdam. Walang balita, walang sulat, walang tawag. Isa itong misteryo na matagal ko nang gustong lutasin, ngunit alam kong hindi ko kayang mag-isa. Alam mo, Daniel, minsan may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo kahit ano pa man ang mangyari. Sabi ko, pilit na pinapawi ang kanyang lungkot. Ngunit sa araw ding iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang kami ay naglalaro sa parke, isang estranghero ang lumapit sa amin. Matangkad at may suot na itim na jacket, ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Ikaw ba si Clara? Tanong niya, sa tono na parang may alam siya sa aming sitwasyon. Oo. Ako nga si Clara. Sagot ko, nagtataka kung paano niya nalaman ang pangalan ko. May kailangan ka ba? Nandito ako para kay Daniel, sabi niya, sabay abot ng isang sobre. May mensahe ang ama niya para sa kanya. Biglang lumakas ang tibok ng aking puso. Ano ang ginagawa ng taong ito? Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? Ngunit sa likod ng aking pag-aalinlangan, ang kagustuhan kong malaman ang laman ng sulat ay nangingibabaw. Inabot ko ang sobre at nagpasalamat sa estranghero. Kahit pa ang kaisipan ko ay puno ng katanungan. Pagbalik namin sa bahay, agad kong binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang sulat na naglalaman ng mga salitang matagal na naming hinintay. Daniel, anak ko, simula ng sulat. Pasensya ka na at matagal kitang hindi nakasama. May mga bagay na kailangan kong ayusin para sa ating kinabukasan. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita at babalik ako sa tamang panahon. Habang binabasa ko ang sulat kay Daniel, hindi ko maiwasang maramdaman ang kirot sa aking puso. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang pagkawala, ang pag-asa na dala ng kanyang mga salita ay tila ilaw sa madilim na bahagi ng aming buhay. Ngunit hindi roon nagtapos ang sulat. Clara, patuloy nito, salamat sa pag-aalaga mo kay Daniel. Alam kong hindi madali ang lahat para sa'yo. Ngunit pinili mong maging bahagi ng buhay namin. May isang bagay akong hihilingin sa'yo, isang bagay na matagal ko nang itinago. Dito na nagsimula ang tunay na twist. Kasama ng sulat ay ang isang maliit na piraso ng papel na tila mula sa isang lumang diary. Nakasulat dito ang isang alamat ng pamilya, isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang pamilya ni Daniel ay may koneksyon sa isang kayamanan na matagal nang nawala. Ang kayamanang ito ay nakatago sa isang lugar na malapit sa inyong tahanan. Clara, kailangan kong tulungan mo si Daniel na hanapin ito. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Ang estranghero, ang sulat, at ang alamat ng kayamanan. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan kong alamin ang katotohanan para kay Daniel, para sa aming kinabukasan. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang paggising ng isang bagong pakikipagsapalaran. Ang simpleng buhay namin ay biglang naging puno ng misteryo. At ang mga tanong na bumabalot sa aming nakaraan ay tila nag-aanyaya ng mga sagot na matagal na naming hinahanap. Ngunit paano namin haharapin ang lahat ng ito? Paano ko puprotektahan si Daniel sa gitna ng mga panganib na maaaring dala ng kayamanan? Ang mga katanungan
ay nagpatuloy na bumabalot sa aking isipan habang nakatingin ako sa labas ng bintana. Iniisip kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko si Daniel at kailangan niya ako, at sa pagsisimula ng bagong kabanata ng aming buhay, alam kong ang aming pagsasama ang magiging pinakamahalagang kayamanan ng lahat. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng bagong lihim na ito, ngunit handa akong harapin ang lahat para sa kanya. Ang bagong paglalakbay na ito ay puno ng pag-asa at panganib, ngunit alam kong sa bawat hakbang ay may bagong aral kaming matutunan. Sa aming pagkakapit-bisig, hahanap kami ng liwanag sa likod ng misteryo ng kayamanan. Ang mga araw na lumipas ay tila mga pahina ng isang aklat na unti-unting bumubukas. Mga kwento ng pag-asa at pag-aalinlangan, ng mga nakatagong lihim at mga bagong simula. Sa bawat pagdaan ng oras, unti-unti kong natutunan ang mga bagay tungkol sa anak ni Marco na si Leo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong sa isang bata ay magiging mahalaga sa akin. Ngunit si Leo ay tila isang munting bituin na nagbigay liwanag sa mga madilim kong gabi. Minsan, habang binabasa ko sa kanya ang paborito niyang kwento tungkol sa isang batang prinsipe na naglakbay sa iba't ibang planeta, napansin ko ang malalim niyang pag-iisip. Tila ba may nais siyang itanong, ngunit nag-aalinlangan. Tita, bakit palaging wala si Papa? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aasam. May mga bagay na kailangan niyang gawin, Leo. Sagot ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Pero sigurado akong mahal ka niya. Ngunit sa loob ko, alam kong ang sagot na iyon ay puno ng kawalang katiyakan. Hindi ko alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit madalas nawala si Marco. Hanggang ngayon, isang misteryo sa akin ang kanyang mga galaw. Minsan, iniisip ko kung dapat ko bang ipaalam kay Leo ang lahat ng nalalaman ko. Ngunit kinikimkim ko na lamang ito alang-alang sa pangakong sinumpaan ko kay Marco. Sang gabi, habang kami ni Leo ay nag-aayos ng mga laruan sa sala, bigla kong napansin ang isang maliit na kahon sa ilalim ng sofa. Napansin ko ang tatak nito, isang lumang logo ng isang kumpanya na hindi ko pa naririnig. Agad kong kinuha ito at binuksan, at sa loob ay nakita ko ang mga lumang litrato ni Marco kasama ang isang babae na hindi ko kilala. Nakangiti sila sa kamera, puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit ang higit na nagpatigil sa akin ay ang isang sulat na nakatago sa ilalim ng mga litrato. Habang binabasa ko ang sulat, unti-unti kong napagtanto ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Ang babae sa litrato ay si Elena, ang dating asawa ni Marco na matagal nang nawala. Sa sulat, humihingi siya ng tawad kay Marco sa mga pagkukulang niya bilang ina ni Leo at sa mga desisyon niyang umalis na nagdala ng sakit sa kanilang pamilya. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Marco na itago ang lahat ng ito, ngunit ang bigat ng kanyang pinasan ay tila mas mabigat pa kaysa sa inaakala ko. Napabuntong hininga ako. Paano ko haharapin si Marco kapag bumalik siya? Paano ko ipapaliwanag kay Leo ang tungkol sa kanyang ina? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy para sa kapakanan ni Leo. Kinabukasan, habang naglalakad kami ni Leo papunta sa parke, napansin ko ang isang lalaking palakad-lakad sa kabilang kalsada. Pamilyar ang kanyang tindig at ang paraan ng kanyang paglalakad, si Marco. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o magtago na lamang. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, bigla siyang tumigil at tumingin sa direksyon namin. Leo, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng saya at pananabik. Agad na tumakbo si Leo papunta sa kanya, iniwan ako sa likuran. Lahat ng takot at pag-aalinlangan ko
ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang muling pagtatagpo ng mag-ama, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang susunod na mangyayari? Maya-maya, lumapit si Marco sa akin. Dala ang isang ngiti, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Salamat sa pag-aalaga kay Leo, sa lahat ng sakripisyo mo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Ngunit bago pa man ako makasagot, may isang bagay siyang inabot sa akin, isang maliit na sobre. Basahin mo ito kapag nag-isa ka na. Wika niya, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang laman ng sobre, ngunit ang bigat nito ay tila bumabalot sa akin. Sa likod ng mga ngiti at yakap, alam kong may lihim na naghihintay na mabunyag. At sa kabila ng lahat, ang takot na dulot ng hindi alam ay nananatili. Ano ang susunod na mangyayari kapag nalaman ko ang buong katotohanan? Habang naglalakad kami pauwi, iniisip ko ang mga bagay na maaaring nakatago sa loob ng sobre. Sa isang iglap, ang tahanan na dati ay puno ng sayaw ng pag-asa at bagong simula ay tila nagmistulang isang entablado ng mga nakatagong lihim, naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hawak ang sobre sa aking mga kamay, alam kong ang paglalakbay na ito ay hindi pa nagtatapos. Sa likod ng bawat pahina ng kwento, ang tunay na pagtatapos ay nananatiling misteryo, isang cliffhanger na patuloy na bumabalot sa aking buhay, naghihintay ng bagong kabanata na magdadala sa akin sa kabila ng hangganan ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa isang sitwasyon na hindi ko inasahan. Ang pagiging tagapag-alaga ng anak ni Jordan, ang aking kapitbahay, ay tila isang responsibilidad na hindi ko pinili, ngunit kusa kong tinanggap. Sa kabila ng kanyang kawalan, natutunan kong mahalin at pahalagahan ang bata na parang akin. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagbuo ng isang diwa ng pamilya sa pagitan namin. Isang umagang malamig, habang nagtitimpla ako ng kape, narinig kong umiyak si Lily mula sa kanyang kwarto. Agad akong tumakbo papunta sa kanya, nag-aalala na baka may masamang nangyari. Ngunit nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang nakaupo sa gitna ng kanyang kama, hawak ang isang lumang teddy bear. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang inaakap ang laruan ng mahigpit. "Ate, miss ko na si Daddy," sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin, at kahit paano ay naramdaman ko ang sakit na kanyang pinagdadaanan. Si Jordan, ang kanyang ama, ay hindi pa bumabalik mula sa kanyang hindi inaasahang pag-alis. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang si Lily ang naghihintay, kundi pati na rin ako. Sa kabila ng mga tanong sa isip ko, pilit kong ipinapakita kay Lily na hindi siya nag-iisa. "Alam mo, Lily," sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok, "kahit wala si Daddy mo ngayon, nandito ako para sa iyo. Lagi kitang aalagaan." Ngumiti siya sa akin, at kahit paano ay nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Sa mga susunod na araw, naging abala kami sa paggawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Pagpinta, paglalaro sa labas, at pagkukwento. Sa bawat kwento, nararamdaman ko ang koneksyon naming dalawa na parang unti-unti kaming nagiging mag-ina. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Lily, alam kong may hinahanap siya. Isang puwang na hindi ko kayang punuan. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa tindahan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa dilim ng kalsada. Bumilis ang tibok ng puso ko habang unti-unting nagiging malinaw ang anyo ng lalaki. Si Jordan, ang matagal na naming hinihintay, ay nakatayo sa harap namin. Hindi ko alam ang mararamdaman, tuwa, galit o takot. Ngunit isa lamang ang naging malinaw. Bumalik siya.
Daddy! Sigaw ni Lily habang tumatakbo siya patungo sa kanyang ama. Agad kong nakita ang mga luha sa mata ni Jordan habang niyayakap niya si Lily ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanilang pagmamahalan, isang bagay na hindi ko maipagkakaila. Salamat sa pag-aalaga kay Lily, sabi ni Jordan sa akin matapos niyang yakapin ang anak. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang naglalakad kami pauwi, nag-usap kami ni Jordan tungkol sa mga nangyari. Ipinagtapat niya ang dahilan ng kanyang pag-alis, isang lihim na matagal niyang itinago. May mga bagay akong kailangang ayusin, sabi niya, mga responsibilidad na iniwan ko. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, hindi ko maiwasang magtanong, bakit hindi niya sinabi sa akin noon pa? Bakit kailangang maging lihim ang lahat? Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na baguhin ang kanyang buhay para kay Lily. Nagpatuloy ang aming usapan hanggang sa makarating kami sa bahay. Ngunit bago pumasok, sinabi sa akin ni Jordan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May isa pang dahilan kung bakit ako bumalik, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May lihim ako na dapat mong malaman. May kinalaman ito sa iyo. Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng takot at pag-asa sa akin. Ano kaya ang lihim na iyon? May kinalaman ba ito sa aming nakaraan? Habang pinagmamasdan ko si Jordan, naramdaman ko ang bigat ng mga susunod na hakbang. Isang hakbang patungo sa katotohanan, sa pag-unawa sa mga dahilan ng kanyang pagbalik at sa kung paano ito makakaapekto sa aming buhay. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi ko maiwasang isipin ang mga maaring mangyari. Sa kabila ng lahat, ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang aming mga landas ay patuloy na magtatagpo sa ilalim ng mga bituin na saksi sa aming mga lihim, sa aming mga pag-asa. Ngunit paano kung ang lihim ni Jordan ay magpabago sa lahat? Paano kung ito ang wakas ng aming natagpuang pamilya? Sa mga tanong na iyon, natutunan kong minsan, ang mga lihim ay hindi lamang mga bagay na itinatago, kundi mga susi sa pagbubukas ng mga bagong pintuan. Sa pagdating ng araw, alam kong makakaharap ko ang katotohanan. At sa pagharap dito, magiging handa ako sa anumang pagbabago. Ang susunod na kabanata ng aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Madalas ay hindi ko na napapansin ang paglipas ng oras sa tuwing abala ako sa pag-aalaga kay Miguel. Sa totoo lang, sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, natutunan kong mahalin ang batang ito na parang anak ko na rin. Minsan, naiisip ko kung paano kaya ang magiging buhay ko kung hindi ko siya nakilala. Parang isang puwang na dati naroon sa puso ko ang napuno ng kanyang ngiti at mga munting yakap. Nagsimula ang araw na ito na parang ordinaryong araw lamang. Nagluto ako ng almusal habang si Miguel ay abala sa kanyang mga laruan sa sala. Sa kabila ng kanyang murang edad, may kakaibang talino siya na madalas kong ikinagugulat. Minsan, nahuhuli ko siyang nagmamasid sa akin na para bang may malalim siyang iniisip. Sa mga pagkakataong iyon, tinatanong ko ang sarili ko kung ano nga ba ang tumatakbo sa isip ng isang batang nawala ng magulang. Mamma mia, look! Sigaw ni Miguel habang hawak ang isang laruang robot na binuo niya mula sa mga piraso ng Lego. Kahit na alam kong hindi ko tunay na anak si Miguel, hindi ko maiwasang kiligin sa tuwing tinatawag niya akong Mamma Mia. Isang pangalan na naisipan niyang ibigay sa akin mula sa unang araw ng aming pagkikita. Wow, Miguel! Ang galing mo talaga, sabi ko, habang pinupuri ang kanyang ginawa. Siguro, magiging engineer ka paglaki mo. Napangiti siya sa akin, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may lungkot na hindi ko maunawaan. Alam kong miss na niya ang kanyang ama.
ang lalaking nag-iwan sa kanya sa aking pangangalaga. Wala akong balita tungkol sa kanya simula nang umalis siya. Ngunit nangako ako kay Miguel na babalik siya. Minsan, ako rin ay nagtatanong kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Habang papalapit ang tanghalian, naisipan kong dalhin si Miguel sa parke. Alam kong kailangan niya ng sariwang hangin at espasyo para makalimot kahit sandali. Habang naglalakad kami patungo sa parke, biglang may lumapit sa amin na hindi ko inaasahan. Mia? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa likuran. Napahinto ako at unti-unting pumihit upang harapin ang may-ari ng boses. Siya. Si Daniel, ang ama ni Miguel. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sa loob ng ilang buwan, ang galit at sama ng loob ko para sa kanya ay unti-unting naglaho. Ngunit sa pagharap ko sa kanya ngayon, bumalik ang lahat ng aking tanong. Bakit niya iniwan si Miguel sa akin? Ano ang ginawa niya sa mga panahong wala siya? Mia, salamat sa pag-aalaga kay Miguel, sabi ni Daniel. Halata ang pagod at hirap sa kanyang muka. May mga bagay lang akong kailangan ayusin. Mamma mia, Daddy! Sigaw ni Miguel, hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin ni Daniel. Agad niyang niyakap ang kanyang ama na parang hindi niya ito nakita ng mahabang panahon. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang muling pagkikita, isang bahagi sa akin ang natutuwang makita ang kaligayahan ni Miguel. Ngunit ang isa pang bahagi ko ay nangangamba. Ano nga ba ang plano ni Daniel? Babawiin na ba niya si Miguel? Ano ang mangyayari sa aming dalawa? Mia, kailangan kong magpaliwanag, sabi ni Daniel habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi kita dapat iniwan ng walang paliwanag. May mga bagay na hindi mo alam. Naguguluhan ako sa kanyang sinasabi. Alam kong dapat akong makinig, ngunit may bahagi sa akin ang nais pang protektahan si Miguel. Hindi ko siya maaring basta na lang ibigay. Sa panahon ngayon, siya na ang naging bahagi ng buhay ko na hindi ko kayang mawala. Habang nakatingin ako kay Daniel, nararamdaman kong may malaking pagbabago na magaganap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang dumating ang isang tawag sa telepono. Mia, kailangan kong umalis sandali, sabi ni Daniel. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. May emergency sa trabaho. Pero babalik ako, nangangako ako. Habang pinagmamasdan ko siyang umalis, isang tanong ang bumabalik sa isip ko. Kailan nga ba siya babalik? At sa kanyang pag-alis, isang bagay ang iniwan niya sa akin. Isang envelope na may nakasulat na para kay Mia. Habang binubuksan ko ang envelope, nararamdaman kong may malaking lihim na nakatago dito. Unti-unti kong binuksan ang sulat at binasa ang mga nakasulat. Mia, alam kong nagkamali ako. At alam kong hindi ko maiaalis ang sakit na dulot ko sa'yo. Ngunit may isang bagay kang dapat malaman. Si Miguel ay hindi lamang anak ko. Siya ay anak mo rin. Napatigil ako. Hindi makapaniwala sa aking nabasa. Paano nangyari ito? Paano ko hindi nalaman? Ang mga tanong ay tila bumubuhos sa akin at nararamdaman kong ang mundo ko ay unti-unting umiikot. Habang nakaupo ako sa parke, hawak ang sulat na naglalaman ng isang lihim na magbabago sa lahat. Alam kong hindi na magiging pareho ang buhay namin ni Miguel. Ang kanyang ama ay bumalik. Ngunit kasama ng kanyang pagbabalik ay ang isang katotohanang hindi ko handa harapin. Ano ang gagawin ko? Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Miguel? Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti kong nakasanayan ang bagong mundong ginagalawan ko. Ang maliit na bahay na dati tila malamig at walang buhay ay napuno ng ngiti at halakhak ng isang batang tila muhay sa aking natutulog na puso. Si Miguel, ang anak ng kapitbahay kong si Alex, ay naging sentro ng aking araw-araw. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang posibilidad ng bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi maging para sa akin.
Ngunit sa bawat gabi, sa tahimik na pagninilay-nilay, bumabalik sa akin ang tanong na bumabagabag sa akin. Kailan babalik si Alex at ano ang magiging kahulugan nito para sa amin ni Miguel? Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako dapat magpakaasa. Ngunit paano kung ang pagkalinga ko kay Miguel ay hindi lamang pansamantala? Isang umaga, habang kami ni Miguel ay nag-aalmusal ng pandesal at mainit na tsokolate, tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero ang nagrehistro sa screen. May pag-aalinlangan kong sinagot ito. Hello! Sino ito? Mula sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hi, ako si Alex. Pwede ba kitang makausap? Natigilan ako. Ang boses na tila isang anino na bumalik mula sa nakaraan ay naghatid ng halu-halong emosyon. Pinilit kong maging kalmado. Alex, ikaw ba talaga ito? Saan ka na ba ngayon? Malapit na akong bumalik diyan, sagot niya. May kasamang pag-aalala sa kanyang tinig. Gusto ko sanang makipagkita sa iyo at kay Miguel. Marami akong dapat ipaliwanag. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang pagbabalik ni Alex ay tila isang bagyong paparating. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko akalaing magiging ganito kabilis. Ano na ang mangyayari sa amin ni Miguel? At paano ko ihahanda ang sarili ko para sa muling pagkikita namin? Sa mga sumunod na araw, sinikap kong gawing normal ang lahat para kay Miguel. Pinilit kong itago ang pag-aalala ko sa kanya, ngunit tila nararamdaman niya ang pagbabago. Ate, bakit parang malungkot ka? Tanong niya habang naglalaro kami sa parke. Hindi naman, Miguel. May iniisip lang ako. Sagot ko habang pinipilit ngumiti. Okay lang po ba kayo? Minsan talaga ang mga bata ay may kakaibang pakiramdam. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umaasa na sana'y hindi niya maramdaman ang takot ko. Dumating ang araw ng pagkikita. Nasa isang maliit na cafe kami sa tabi ng parke. Nasa kabilang mesa si Miguel, abala sa kanyang coloring book. Ako naman ay hindi mapakali sa aking upuan habang hinihintay si Alex. Maya-maya pa, pumasok si Alex sa cafe. Hindi nagbago ang kanyang anyo, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Tumayo ako upang salubungin siya. Salamat at pumayag kang makipagkita, sabi niya habang umuupo sa harapan ko. Ano ba ang nangyari sa'yo, Alex? Bakit bigla ka nalang nawala? Tanong ko. Hindi na maitago ang inis at pag-aalala sa boses ko. May mga bagay na kailangan kong ayusin. Mga pagkakamaling nagawa ko na kailangang ituwid, sagot niya, tila may bigat ang bawat salita. Pero ngayon, handa na akong maging ama kay Miguel. Gusto ko nang bumawi sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kurot sa puso. Ang pagdating niya ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay namin ni Miguel. Ngunit bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, lumapit si Miguel sa amin, bit-bit ang kanyang coloring book. Daddy? Tanong niya. May pagkasurpresa at tuwa sa kanyang muka. Ngumiti si Alex at niyakap si Miguel. Sa tagpong iyon, nakita ko ang saya sa mata ng bata, isang saya na matagal na niyang inaasam. Ngunit sa kabila ng saya, may bumabagabag sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang mag-ama, biglang bumukas ang pinto ng cafe at may pumasok na isang babaeng hindi ko kilala. Diretso siyang lumapit sa mesa namin at hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Ako si Eliza, ang legal na asawa ni Alex. Wika niya. May determinasyon sa kanyang boses. At nandito ako para kunin ang anak ko. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Ang pagsambulat ng katotohanan ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng tahimik kong mundo. Sino si Eliza? At bakit hindi kailanman nabanggit ni Alex ang tungkol sa kanya? Sa isang iglap, ang lahat ng akala kong alam ko ay nabaligtad.
Paano na ngayon ang magiging kapalaran namin ni Miguel? Sa mga nakalipas na linggo, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na alagaan si Miguel, ang anak ni Alex, na sa simulay hindi ko alam kung paano haharapin. Ang batang may mapupungay na mata ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Sa tuwing umaga, ako'y nagigising sa kanyang masayahing boses, tila ba isang sinag ng araw na pumapasok sa madilim kong mundo. Ngunit sa kabila ng saya, laging may katanungang bumabagabag sa akin. Paano kung bumalik si Alex? Ano ang magiging papel ko sa buhay ni Miguel? Isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape, narinig ko ang pagkatok sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit, pero bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang pinto at tumambad sa akin si Alex. Nakangiti, ngunit halatang pagod. May kung anong alon ng damdamin ang bumalot sa akin. Pag-aalala, galit, at hindi maipaliwanag na saya. Kamusta, Clara? Bati niya, ang tinig ay may halong kaba. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo kay Miguel habang wala ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Naglaro sa aking isipan ang mga alaala. Ang unang beses na nakita ko si Miguel na umiiyak sa labas ng bahay. Ang mga gabing ginugol namin sa pagbabasa ng mga kwento. Ang mga tawanan sa kusina habang nagluluto. Hindi ko maikakaila na minahal ko na ang batang ito na parang tunay kong anak. Marami nang nagbago, Alex. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng luha. Si Miguel, siya ang naging mundo ko. Tumango siya, tila ba umuunawa sa bigat ng aking sinasabi. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero nandito na ako ulit. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga salita, may kung anong pag-aalinlangan ang bumalot sa akin. Paano kung mawala ang koneksyon namin ni Miguel? Paano ko haharapin ang pagkawala ng batang naging bahagi na ng buhay ko? Miguel! Tawag ni Alex at sa isang iglap, lumabas ang bata mula sa kanyang kwarto. May dalang laruan. Nang makita niya ang ama, tumakbo siya patungo rito. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. Papa, muling bumalik sa akin ang tanong. Paano kung bumalik si Alex? Ano ang magiging papel ko sa buhay ni Miguel? Habang nag-uusap kami ni Alex, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang dating malamig at walang pakialam na lalaki ay tila ba nagkaroon ng bagong sigla. May pag-asa sa kanyang mga mata. At ang bawat kwento niya ay puno ng determinasyon na bumawi sa mga nawalang oras. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pangako, may bahagi sa akin na natatakot. Takot na mawala ang lugar ko sa buhay ni Miguel. Clara, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo, ani Alex, habang kami naupo sa sofa. Si Miguel ay masayang naglalaro sa sahig. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng sakripisyo mo. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Hindi mo kailangang magbayad, Alex. Ginawa ko ito dahil mahal ko si Miguel. Ngunit bago pa man niya masagot, narinig ko ang tunog ng telepono. Sinagot ko ito, at ang tinig sa kabilang linya ay nagbigay ng balita na hindi ko inaasahan. Clara, may kailangan kang malaman. Anang boses, puno ng pangamba. May nangyari kay Alex habang nasa biyahe siya. Hindi siya makakabalik sa dati niyang trabaho. Naguluhan ako. Paano ito mangyayari gayong kaharap ko siya ngayon? Bumalik ako kay Alex at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. May mga bagay kang hindi pa alam, Clara, sabi niya, at sa kanyang mga mata, nababanaag ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Hindi lang basta biyahe ang pinuntahan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang tila ba isang bagyong paparating. Ano ang tunay na nangyari kay Alex? Ano ang mga lihim na kanyang itinatago? Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong hindi pa tapos ang kwento namin at ang aming pamilya
ay mas magiging komplikado kaysa sa inaakala ko.